ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2025. Pasada Balita. Korte Suprema pinagkokomento ang Senado sa petisyong agad na simula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Pasada Balita. PNP CIDG Chief, iginiit na hindi utos ng pamahalaan ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Unang batch ng bigas mula NFA ilalabas na ngayong araw. Pasada Balita. Taas pasahe sa LRT1, aprobado na mas mataas na airfare, asahan sa susunod na buwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, upper middle income status inaasahang makakamit ng Pilipinas sa 2026. Pasada Balita. Death toll sa winter storm sa Amerika nadagdagan pa. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Signal HD Spikers inilampaso ang akari sa PVL All Filipino Conference match. Pasada Balita. 5S para makaiwas sa dengue, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, mga haka-haka na patungkol sa TVJ, ang awiting Espolarium, pinasinungalingan mismo ng frontman ng Eraserheads. Pasada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Pinagkokomento na ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyon na agad itong mag-convene at simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, binigyan ng kataas-taasang hukuman ng 10 araw ang Senado para magkomento at hindi na ito palalawigin pa. Anyang impeachment ay isang national concern na dapat agad na talakayin dahil mabigat itong usapin. Matatanda ang sa inihaing petition for mandamus ni Attorney Catalino Generillo Jr., iginit nito na mandato ng konstitusyon na agad simulan ang paglilitis sa oras na matanggap ang impeachment complaint mula naman sa Kamara. Pasada Balita.
Pinapapapaspasan na ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kay Senate President Francis Escudero na simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ng senador na sa sulat kay Senate President Escudero, mandato ng konstitusyon na simulan kaagad ang paglilitis sa oras na ma-verify ang reklamo o resolution of impeachment na inihain ng kahit 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Dahil sa bigat aniya ng impeachment proceedings, mahalaga na agad ang gampanan at panindigan ng Senado ang tungkol nito na aksyonan ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon sa Merriam-Webster Online Dictionary, sinabi ng senador na ang katagang forthwith ay nangangahulugan ng without any delay o without interval of time, kasing kahulugan ng mga salitang instantly, promptly, right away o right now. Matatanda ang una rito, sinabi ni SP Escudero na pagkatapos pa ng sona ng Pangulo, sa huling linggo ng Hulyo masisimulan ang paglilitis kay VP Sara. Bagay na para kay Senator Pimentel, hindi na naaayon sa ibinigay na constitutional mandate sa Senado pagdating sa usapin ng impeachment case laban sa isang impeachable official. Pasada Balita. Samantala, liham ng minority leaders ng Senado kaugnay sa impeachment trial kay VP Sara umani or nagkaroon ng suporta mula naman sa isa pang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Duda si Senator Amy Marcos kung kakayanin ay kinakampanya ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na 12-0 para sa 2025 senatorial elections. Ayon kay Senator Marcos, may ibang kandidato na wala sa alyansa ang malakas din sa survey. Git na senadora, hindi siya forecaster kaya di niya alam kung ano ang mangyayari at magiging resulta ng senatorial elections. Kaya't makabubuting hintayin na lang daw ang magiging hatol ng taong bayan sa halalan sa Mayo. Bagamat sumasali sa ilang sorties ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, nanindigan Senator Amy Marcos na siya isa pa ring independent candidate. Present ang senadora sa Lawag kick-off rally at sa Iloilo pero wala siya sa Davao rally. Aminado naman Senator Marcos na nasasabihan siya na namamangka sa dalawang ilog bagamat nagkakausap daw sila ni Vice President Sara sa pamamagitan ng text, wala naman daw na pag-usapan kung i-endorso siya ng Vice Presidente sa mga susunod na araw. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, wala umanong basbas ng Malacanang ang ginawang pagsasampa ng reklamo ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Major General Torre, kumilos sila sa sariling kakayahan base sa kanilang kapangyarihan sa ginawang pagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Bagamat itinuring ng ilan na biro lamang ang pahayag ni Digong sa gagawing pagpaslang sa 15 senador, posible aniyang makahikayat ito ng negatibong aksyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Idinagdag pa ng opisyal na pure law enforcement ang kanilang ginawa dahil nakakita sila ng violations. Iginiit ng PNP CIDG na dapat managot si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga naging pahayag. Pasada Balita. At tulad naman ng inaasahan, dinipensahan ni Senator Ronald De La Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa killing joke remarks nito laban sa 15 incumbent senators. Ayon kay Senator De La Rosa, walang maituturing na kaso kung wala namang complainant. Wala rin anya sa mga senador na binirong papatayin ang naghain ng reklamo dahil wala namang pinangalanan sa mga ito. Sinabi pa ng senador na kung talagang totoong papatay ang dating Pangulo, hindi ito mag-aanunsyo sa national TV. Idinagdag pa ni Senator De La Rosa na kung siya ang PNP chief, pagsasabihan niya ang CIDG na wag nang magsampa ng reklamo, gayunman kung sa tingin nito tungkulin nilang gawin ito, hindi naman niya ito anya haharangin. Pasada Balita. Medyo indulgent, Senator De La Rosa, ha? Medyo nagulat lang ako eh.
Kasi kung atin pong matatandaan, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang umamin na yung meron na siyang ipinapatay. Di ba sa mga sa mga pahayag niya before, I guess sa SONA or sa mismong press briefing sa Malacanang, ang mga sinasabi niya na pag lumaban, patayin, di ba? Parang pagka-suspect at positibo sa illegal na droga, patayin. Madalas nating narinig yun eh. Yung sa SONA nga ni dating Pangulong Duterte, narinig natin yung mga term na patayin, papatayin, di ba? At saka, maraming ang pumapalakpak pa nun eh. Di ba? Ngayon, kung ang ikakatwiran ni Senator De La Rosa na kung talagang ipapatay ng dating Pangulo, hindi ito mag-aanunsyo sa national TV, parang medyo tagilid yata itong ganitong klase ng pahayag, di ba? Kasi kung talagang titingnan natin, may resibo eh. Di ba? Yun, ang tanging makapagsasabi lang kung biro o hindi, yung mga sinabi ng dating Pangulo, siya lang. Di ba? Ngayon kung sasabihin niya sa dulo na joke, 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 yun ang biro. Huh? And kung ikukumpara naman natin doon sa video naman ni Vice President Sara, yung banta, sinasabi doon sa tatlong matataas na opisyal ng pamahalaan, siya mismo nagsabi, no joke, no joke. Di ba? Sa tingin ko naman yung pahayag rin ni, para sa akin lang on my side, yung pahayag ni Pangulong Duterte dati na papatayin, parang sa tingin ko para yun sa mga kriminal. Correct. Yes, para sa mga gumagawa ng katiwalian. Parang yun ang para sa akin, yun ang inaano ko, parang kapag law-abiding citizen ka naman, kumbaga parang Ligtas ka. wala kang dapat ikabahala. Ayan. Yun lang yung sa palagay ko. Kaya Agree parang, ako dyan. Pero yung sinasabi kasing word na pag binanggit na dating Pangulong papatay o papatayin, parang never kong narinig na nagbiro siya. Di ba? Di ba? Sa tingin ko parang ano yan kumbaga parang doon sa speech niya siguro, doon sa talumpati niya, doon sa campaign rally nila, ang para lang sa just for the sake of argument. For the sake of sige. argument. Tuloy mo. Kumbaga, parang sa tingin ko, makikita mo naman kasi sa ano niya, sa postura niya, na hindi talaga seryoso. Seryoso siya, di ba? Yes, hindi siya seryoso dun sa pagbibiro niya na, dun sa binanggit niya na papatayin niya yung mga, dapat siguro ipapatay na lang yung mga limang senador. Parang Diba? ganun. Saka coming from a former president na talagang kilala ka sa ganung mga pananalita, parang ang hirap namang sabihin na joke, 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 di ba? Again, wala po ang sinasabi ko lamang dito, walang ibang makapagsasabi na biro o totoo yung binanggit ng dating Pangulo kung di siya mismo. Yes. Di ba? Siguro dahil sa kasong isinampas sa kanya, siguro bahala na siguro yung korte, Correct. yung NBI o kung saan man nagsampa ng kaso, na sila maglitis kung talagang totoo yun. Correct. Kung talagang Di ba? dapat seryosohin. At saka pag walang complainant, walang kaso. Yes. At saka kung halimbawa walang binanggit na pangalan, wala ring kaso, walang problema. Ganun ba yun? Ang kasi sa mga senador walang nagsampa, di ba? Yun Wala, lang. yun na Kasi kaya busy dapat- sila eh. Busy sila sa pangangampanya eh, di ba? Yun. Tsaka siguro Yun lang. katwiran nila, ba't naman ako magrereklamo, hindi naman binanggit ang pangalan ko. On the other hand, Yes. di ba? Ganun naman siguro ang katwiran nila. Ngayon, sabi naman kasi nung ilang mga political analyst, mukhang bahagi na lang ng ano yan eh, parang propaganda. Di Kumbaga ba? parang, Pag-usapan. Yes. Di ba? Hindi ko alam babanggitin yung mga napag-usapan natin pinakita sa inuna. Banggitin mo! Dahil ang mga pananaw at opinion, may disclaimer. Siyempre may mga malalaking balita. Kumbaga parang... Tama naman, tama naman. Eto naman yung pag-usapan natin. Sige. Ulitin mo natin yung disclaimer. Engineer Wenel. Ako yun lang ang sa akin kasi pwede ka namang mapag-usapan on a positive side, on a positive note. Kasi, sorry pero naging kilala kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ganyang pananalita. Yes. Remember, may minumura siya, hindi lang simbahan, hindi lang relihiyon, pati ang Santo Papa, ang alam ko, pagkakatanda ko, minura niya, di ba? Yung ba, sabihin yung biro? Di ba? Ang tanong ko lang naman kasi ngayon, kung noon, immune siya dahil Pangulo siya, ngayon ba immune pa rin siya? Ex-president na siya eh. Di ba? Yun lang naman ang tanong ko. Kumbaga,
Dahil may nakasampang kaso na sa kanya sa korte, nagsampa na si CIDG Brigadier Major General. Major General, ayan. Torre. Actually, reklamo pa lang naman yun. Reklamo. I-determine pa kung pwede talagang ituloy bilang yung kaso. As official case na. So, siguro bahala na siguro yung korte na mag-ano doon kung talaga bang totoo yun o dapat seryosohin. Alright. Kasi yung mga senador, di ba Walang imik eh, oo. no? Si Senator, yung isang tumatakbo ngayon, na galing din dito sa ating stasyon. Initial. Yung oras niya ngayon, yung umupo, may binanggit din siya na, kumbaga parang, hindi niya sineseryoso. Kasi isa siya sa mga kandidato ng administrasyon ngayon Okay. Ang banggit Okay. niya, hindi niya sineseryoso. Kumbaga parang, kilala daw kasi na Palabiro. palabiro, maangang magsalita. Okay. Yung Pangulo, kaya parang para sa kanya, hindi niya dapat daw seryosohin. Kumbaga parang focus lang daw siya sa pangangampanya. Kampanya. Alright, ang sa akin lang naman sabi mo nga, for the sake of argument, and at the same time, ino-open natin at tinatalakay natin to para maging basehan din naman ng Yes, ating yes. mga kababayang botante kung seseryosohin nyo ba o hindi yung pahayag na yun. And at the same time, magtutulak ba yun sa inyo para magdesisyon na iboto o hindi yung mga manok naman ni dating Pangulong Duterte. Yes, Diba? yes, correct. Sige, ikaw na, attorney. Sa ibang balita, sanay na si Senator Amy Marcos. May kaugnayan rin pala to. Aha, hindi mo pa natapos. Kala ko ibang balita na. Sanay na si Senator Amy Marcos sa tinagurian niya nga Davao Trash Talk. Kaya't hindi siya nababahala sa biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatay ng 15 senador para makapasok sa Senado ang senatorial slate ng PDP laban. Tugon ito ni Senator Marcos nang matanong sa isang pulong balitaan kung dapat bang seryosohin ang naturang pahayag ng dating Pangulo o hindi. Paliwanag ni Super Ate, hindi siya natatakot sa kill joke dahil kumpiyansa siyang mahal siya ng mga Duterte at nanatili pa rin ang pagkakaibigan nila ni Vice President Sara Duterte. Muli ring iginiit ni Senator Marcos na ayaw niya ng anumang gulo sa politika, destabilisasyon at revolutionary government na nagdudulot lamang ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Pasada Balita. So, promise, ibang balita na to. Sa detalye ng iba pang headlines, ilalabas na ng National Food Authority ang 2-month-old stocks nito sa mga lokal na pamahalaan simula ngayong araw sa ilalim ng Food Security Emergency for Rice. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kabilang sa mga unang LGU ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Bibenta ang mga bigas sa LGU sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated, halagang 33 pesos kada kilo na mabibili naman ng mamamayan at sa ibang ahensya ng pamahalaan at government-controlled o government-owned and controlled corporations sa halagang 35 pesos kada kilo. Layo nito na mapababa ang presyo ng bigas sa mga palengke at mabakante ang NFA warehouse para sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na target itong magbenta ng 150,000 metric tons ng NFA rice stocks sa loob lamang ng 6 na buwan. At paglilinaw pa ni Administrator Lacson, yung term niya, walang lumang nabubulok na bigas, kundi aging. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture ang planong pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. Ito'y ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang sinagawang consultative meeting kasama ang mga stakeholder upang alamin ang dahilan ng pagsirit ng presyo ng baboy. Kaugnay nito, nagkasundo ang DA, mga pork producer, traders at retailers na pag-aralan muli ang cost structure upang mapababa ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Dagdag pa ng kalihim, aminado ang mga retailer na kailangan ng ibaba ang presyo ng baboy dahil humihina na rin ang kanilang kita. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 250 pesos ang presyo ng imported frozen pork na mas mababa kumpara sa local pork na umaabot sa mahigit 400 piso kada kilo. Pasada Balita. Umabot na sa mahigit 1,000 magsasaka ang naapektuhan ng shear line at iba pang weather disturbances sa bansa.
Batay sa ulat ng Department of Agriculture DRRM Operations Center, kabilang sa mga naapektuhang lugar ang Mimaropa at ilang lugar sa Eastern Visayas Region. Pumalo naman sa 17.74 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura na kinabibilangan ng palay, kamoting kahoy, high-value crops, livestock at maging poultry. Nasa 452 metriko toneladang agriculture products naman ang hindi na mapapakinabangan. Niyak naman ng DA na handa silang sumulo o tumulong sa mga apektadong magsasaka. Pasada Balita. Sa ibang balita, ito, taas ng presyo na naman. Pag napapahinto ka, kinakabahan ako. Pag naantala yung salita mo, kinakabahan ako. Bakit kaya? Sigurado tungkol sa pagmamahal yan eh. Yes. Pagka naantalay pa yung salita mo, tungkol sa pagmamahal yan eh. Yan yung pagmamahal na ayaw natin. Yes. Napapatigil ka talaga kapag ganito. Matitigil yung pagmamahal mo eh. Lalo na kung wala kang gas allowance. Yeah. Yan tayo eh. Ayan tayo. Ay, nako. Ang opinion po ng mga angkor na ito. Disclaimer ito. Disclaimer. Ay, sandali ha. Ito, seryoso to ha. Dinadaan lamang po namin sa tawa at biro kasi ang bigat eh. Ha? Correct. Yung kanina, MSRP, tapos naapektuhan ng shear line, weather disturbances. Yan naman, pagmamahal at pagtaas. May follow-up dito yan, kuya ha? May follow-up dito yan. May kasunod ka May pa pala kasunod dito dyan. yan. Pasensya na kung hindi namin sa nilalaro ang pag-uulat ang programang ito. Kumbaga, parang mahirap kasi eh. Pakitignan niya yung YouTube natin tsaka yung FB. Baka binabaha na kami ng napakagandang mga mensahe. Disclaimer lamang po ito kasi medyo ginagaanan namin kasi baka yung mga papasok ng paaralan, yung mga papunta ng kanilang mga opisina, maririnig itong mga ganitong klaseng balita, baka biglang sumama ang pakiramdam. Masisi pa tayo kung seryosong-seryoso natin ibabalita ito. Correct. Sige, tuloy mo na. Eto na, inaproba na ng Light Rail Manila Corporation ang taas pasahe. Nako. Sa LRT-1, sa ilalim ng bagong fare matrix, nasa 20 pesos na ang pinakamurang single journey ticket na dating nasa 15 pesos lamang. Tataas naman sa 45 pesos hanggang 55 pesos ang maximum fare. Ipatutupad naman ang dagdag singil sa pasahe sa LRT-1 sa Abril 2. Matatandaan nga humirit ng dagdag singil sa pasahe ang operator ng nasabing tren. Pasada Balita. Nako, si nanay at si tatay nito. Yung mga sumasakay ng mga estudyante. Nay, dagdagan mo naman yung baon ko. Baka wala na akong pangmerienda. Naalala ko tuloy yung bunso ko. Naalala ko yung bunso ko. Ito classic example ito. Bago lang natin ituloy dito sa kaugnay na balita. Classic example. Nung nakaraan, kasi college to eh. QC from Manila. College ang pasok niya. Nung nakaraang SEM, last year or last 2 years ago, 350 a day. 350 a day 350 a day. 350 a day yan. Naku. Mahina tayo sa math, di ba? Mahina tayo Pero sa timing 6 mo yun. I-time 6 mo yun, di ba? Eto na. Ang kagandahan lang namin nito, medyo nasa nanay niya, matalino eh. Scholar. Okay? Medyo bawas ang tuition. Malaking bagay yun, ha? Kuyang, ha? Kaya pinagmamalaki ko na nakuha sa nanay niya yung talino. Eto na. Pagdating ng enrollment ngayon, eto na. Ha? Eto na. Ilang araw ang pasok mo sa isang linggo? 6 po. Okay, ha? Sige. Eto na yung baon mo for 1 week. Bakit? Padagdag naman. Bakit? Basta hindi kasya eh. Kasi maghapon, ganon, ganyan. So matotal, alam mo kung magkano? 500 a day. Yun lang. Baon ha. Pamasahe pa lang yun kasi from Quezon City magta-tricycle, mag-jeep bago mag-bus hanggang para makarating ng ng FEU. Pabalik pa. Yung pagkain pa.
Di ba? Correct. Sa taas na ng gastusin Oo, ngayon. ang pinagbubuntunan ng sama ng loob ng bunso kong anak na yun, pagka may sama ang loob niya, kumain. Kaya syempre, pipigilan ko ba naman siya, di ba? Oh. Kaya eto ang sinasabi ko sa inyo, 500 pesos a day. Magkano sa isang linggo yun? 3,000? Isang linggo? 3,000. Napakalaking. Di ba? Kung halimbawa sanang kagaya mo yung allowance na natatanggap ko, Ako pa grabe ang yung tinuturo tawa ni talaga. engineer. Baka Teka naman si muna. engineer yun. Grabe Hindi. Baka naman si engineer yung dapat mong Narinig nyo? tinutukoy. Grabe yung tawa ni engineer. Yes. Siguro limpak-limpak ang sweldo nito isang to. Huwag akong banggitin mo. Si engineer, winner. Ba't ganyan ka makatawa? Tinatawanan mo dahil allowance lang ang natatanggap ko? Ha? Eto na, para sa sinet ko lang na example Kung 350, ginawang 500 a day. Ngayon, kung minimum ang sweldo mo or allowance lang ang tinatanggap mo kada buwan, saan mo hugutin yun? Di ba? Correct. Buti na lang scholar yung anak ko. Di ba? Oh. Kung yung talino nakakuha sa nanay, yung diskarte nakakuha naman. Oh. Di ba? Ito na, yung karagdagang nakakainis na istorya. Kasado na sa darating na Marso ang taas pasahe sa airplane. Ayon sa Civil Aeronautics Board, kanina nang inaprubahan ang pagtataas sa level 5 ng fuel surcharge. Sa Marso mula sa level 4 ngayong buwan, lalim ng level 5, posibleng ipatupad ng mga paliparan ng 151 hanggang 542 pesos na surcharge para sa domestic flights, depende sa layo. Habang almost 500 hanggang mahigit 3,700 piso naman para sa international trip. Ito ang kauna-unang beses na nagtaas ng fuel surcharge mula noong September 2024. Alright? So, taas pasahe sa kalsada, Yes, sa tren, yes. eroplano. Aasa ka pa bang hindi susunod yung sa barko? Di ba? Correct. Diba? Oh. Anong gagawin mo? Nako. Pwede ka bang Okay. maglakad mula rito hanggang lalawigan? Hindi naman pwede eh. Di ba? Oh. Paano bang gagawin? Siguro, kasi kapag senior citizen, di ba, may discount? hindi naman tayo kagaya ni Kuya Winner na senior citizen at meron pang isa. Di ba? Doble-doble discount nitong mama na to eh. Kaya ganito mang inis to eh. Di ba? Ha? Ini-increase sa atin, hindi niya ramdam eh. Dala-dalawa discount nitong mama na to eh. Malaking tipid sa Matindi to eh, di ba? Correct, Anyway, correct. tapos isusundutin natin. Mga mambabatas, kamusta na po yung panukalang 200 pesos across the board salary increase? Nasa pang-ilang pagbasa na po ba? May aasahan po ba ang mga empleyado na mapapatupad yan at Yes. paisa sa batas ngayong taon? At kung may patutupad ba, mararamdaman pa ba namin? Mararamdaman pa ba yan? Di ba? Oh. Correct. Ano na? Ayun. Kaya dapat siguro, Kuyang Jan, ang ano nito talagang dapat maging matalino sa pagboto. Maging matalino. Kung sino talaga yung Iboto ang mga- tama. Itama ang boto. Yun! Engineer Winner Contihino, oras muna sa hudyat. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Eksakto yung punto, 28 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Pasada Balita Pel John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang itinuturing ng suki ng programa, Kuyang Jopel.
Si Dr. Froilan Calilong, isa po sa mga political analyst at director ng Local Government Development Institute. Dr. Calilong, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doc? Yes, good morning. Good morning, John. Good morning, Jobel. At maraming salamat. Thanks for having me again. Kami po ang unang-unang magpapasalamat dahil maaga namin kayong binulabog sa araw na to. Anyway, direct to the point ng katanungan, Dr. Calilong, with your indulgence. Inyo rin po nang galing nung unang inihain yung impeachment complaint laban kay VP Sara na mukhang magkakaroon ng problema, quote-unquote. Parang pwedeng may technicality dahil may dating na parang ni railroad o minadali. Mukhang nagkakasala-salabat ngayon ng opinion at pananaw ng maging ng mga nasa legal department. So, anong dating sa inyo nito, Dr. Calilong? Mukhang tumama yung natin, yung unang pag-uusap natin na talagang maski legal luminary, magkakaroon ng iba't ibang klase ng opinion sa usapin na ito ng impeachment laban kay VP Sara. Doc Calilong. Yes, tama yun, kasi nga may mga may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng mga contrasting or contradicting opinions. And sa punto de vista na panlegal na usapin, meron talaga tayong mga tinatawag na rules and procedure na dapat naman talagang masunod. And I think at the end of the day, ito yung magiging final arbiter, no? Ito yung magiging batayan natin kung paano ba talaga natin ina-navigate yung sitwasyon na to. But I think more than that, we also need to look into the political context, no? Particularly on how these elections will be affected very much by the incoming or the forthcoming elections, no, come May 2025. Kasi malaki nga yung sinasabi natin na at stake dito, particularly with the composition of the would-be Senate that will later on be the senator judges dito sa impeachment trial na to. Opo, pero Doc Calilong, ang binabanggit ng veteran election lawyer na si Attorney Romeo Macalintal, na hindi raw pwedeng mag-senator judge yung mga bagong uupong senators sa 20th Congress. So ibig sabihin, dapat ngayon ang gawin ito dahil magkakaroon ng problema dahil nga hindi maituturing na saklaw pa rin ng impeachment nitong 19th Congress, yung mga uupo naman sa 20th Congress. Well, I beg to disagree with that, because primarily when we elect senators, they're already clothed with the with the mandate on coming directly from the people, because these are already elected officials, no. Hindi naman natin sila po pwedeng sabihin na hindi pa sila senador, no, sa pagkakataon na yon na sila ay na-elect na. And I think with the mandate coming directly from the people that they're already elected, they're already constitutionally bound as well to perform the function of a senator, and in this case as a senator judge, no. So hindi rin naman po pwede na sasaklawan natin dahil nga unang-una hindi na matatapos definitely ang impeachment na to, no. Kung sakali man na isasalang ito ngayon, we only have how many months to go, and you need to understand marami dito sa mga nakaupo ngayon na nasa Senate as well will also be busy with their own respective campaigns. Many of them are actually running for re-election. So we also need to understand na iikot din sila, no. So how will they be able to perform this task as well when in fact the election season or the election campaign is also in the horizon. Actually, nandito na nga, no, kasi nagsimula na yung ating national campaign. So it's going to be very hard to finish this, no. Baka pag sinimulan natin ngayon, hindi din natin matatapos, magkakaroon pa ng mas malalim na complication. Dahil nga papasok na yung mga bagong mga senator judges, so magkakaroon pa ng transition. So might as well start it with a new Senate, a new composition in the Senate para tuloy-tuloy na matatapos yung impeachment nang hindi na magkakaroon ng mga uneventful transition. Pero ang binabanggit po with all due respect, Dr. Calilong, linawin ko lang yung context, na binabanggit niya na kung hindi po tatapusin niya yung 19th Congress, kailangang i-refile
sa 20th Congress. Yung impeachment na ipinagbabawal din naman po ng batas. Kasi 1 year lang dapat. Tama po yan. Isang beses Sa isang taon, isang beses lang. So, isang beses lang Isang beses mag-file ng lang. impeachment. Opo. Yes, tama 'yon, tama 'yon. Actually, that will be the recourse talaga na mangyayari, which means na magkakaroon talaga tayo ng delay dito sa impeachment na to. And I believe this should have been part of the foresight ng ating Kongreso na bago nila to na i-file, dapat talaga na na identify nila or na determine nila yung mga conditionalities, no. And ito nga kasama to nung binabanggit ko nga before na yun nga medyo minadali, hindi lamang dun sa procedural context, pati rin naman dun sa political element, no, na medyo minadali nila. If they could have waited at the very least, baka na magkaroon na nga tayo ng transition to the current Congress, to the current Senate after the elections, it could have been a lot better. But then again, yun nga, nangyari na. So, hindi na natin pwedeng balikan. Pero tama po yun, and I agree with that an impeachment complaint, a verified one, that was elevated in the Senate can only be filed once a year, no? To actually prevent naman yung mga pagpa-file ng mga impeachment complaint na mahina, especially in substance, no? Alright, binabanggit naman mismo ni Senate President Chis Escudero na kung maaari, wag na magkomento yung iba pang mga senador when it comes to impeachment issue. Siya naman po ngayon ang tangi na nagsasalita. Kung meron man nakakalusot, meron mangilan-ngilan. Ngayon, ang banggit naman po ng ilang mga luminary at ilang framer, tama po yung term ko, Dr. Calilong, na framer ng 1987 Constitution, ang sinasabi nila, hindi naman si Senate President Escudero ang Senado. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. So, anong take nyo rito, Dr. Calilong? I think what Senate President Escudero is trying to prevent here is the possibility, no, na magkaroon kaagad ng mga preconceived opinions or preconceived positions yung ating mga senador. Siyempre, we need to understand that they always have to be clothed with unbiased, neutral judgment, lalong-lalo na sa isang maselan na usapin kagaya ng impeachment. So giving pronouncements this early will give the public the impression that they already have made a decision even before the material evidences and testimonies have been presented. So kumbaga parang nagiging nagkakaroon na kaagad ng mga preconceived judgments, no, and nagiging nakukondisyon na kung ano yung magiging boto nila later on. And this should not be the case, because while in reality impeachment process is a political process, of course we also need to understand that they have to base their decisions on the merits and the demerits of the case, no. After all, they are senator judges, no. Dapat inaalis nila yung pagiging kaalyado, pagiging kabilang sa isang bloke ng isang political alliance, especially when they perform this very solemn mandate as a senator judge. So they must be clothed always with impartiality and utmost neutrality. So nangangahulugan na Doc Calilong na yung mga nagsasalita ngayon ng mga senador, mga congressman, dawi silang magsalita, malalaman mo na kung kanino sila panig. Yes. Definitely. And yun nga nagiging premature, no, dahil nga wala pa tayo dun sa mismong trial pero may decision na sila, and this does not give a good impression lalo na sa ating mga kababayan na parang nangyayari formality lang itong pagdinig na to na para lang masabi na nasunod yung proseso, pero meron na talaga silang desisyon in the end, sa which is tingin nyo, Doc, not really based on the merits. tama yung panawagan ni SP Escudero na wag nang magsalita yung kanyang mga kasamahan sa Senado? Siguro titignan natin yung konteksto ng mga binibitawang salita. Kung halimbawa ang mga binibitawan ng mga salita ay patungkol doon sa proseso mismo at hindi doon sa halimbawa pagsang-ayon o pagpapakita ng pagkiling, no, sa kanilang magiging desisyon, whether favorable or disfavorable kay VP Sara, yun siguro yung medyo dapat nating ikonsidera. Pero kung halimbawa ang mga pahayag naman halimbawa tungkol doon sa kung paano gagawin yung proseso, ano yung tamang reglamento, ano yung dapat masunod,
susunod, I think that is sticking with the with the issue at hand, no, with the what we are discussing, and not really siding with the person involved. And I think that's just fine. Right. Medyo lilihis lang ako pero may kaugnayan pa rin ito sa nalalapit na midterm elections sa Doc Kalilong. Any reaction sa tinatawag na quote-unquote kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Doc? Oo, well, para sa akin, two sides of looking at it. Number one, yung parang normalization nung kanyang mga pahayag, because we already know him as somebody who makes this statements and this narratives even before he became the president, no, and ito ay isang parte ng kanyang pagkatao, no. So para sa atin, parang ang sinasabi ng marami is it's just a joke, and kasabay nga nito, no, nagkaroon ng tawanan sa gallery, and majority of these are supporters of the president, no, and syempre alam nila, kilala nila kung paano magbitaw ng mga salita at pahayag ang ating pangulo, no, I mean the former president. But then again, siguro kailangan tignan natin, kasi mayroon tema ng karahasan. Kapag ang isang leader ay nagbiro tungkol sa halimbawa pagpatay ng mga senador at tatanggapin lang natin ito ng may halong tawanan at palakpakan, parang ipinapakita nito, no, kung anong uri ng politika meron sa ating bansa na unti-unting natatakpan ng takot at intimidation, no. So whether it's a political strategy or natural na katangian ng ating Pangulo, mahalaga na makita natin, if it's a deliberate political strategy, yung paggamit nitong madudugong biro na to, maaring sinasadyang taktika upang ipakita yung kanyang matapang at hindi nagdadalawang isip na imahe na magre-resonate sa kanyang political base. Now, sa halip na maging kampante yung mga kalaban niya, mas lalo silang magiging maingat sa pagbibigay ng kritisismo dahil sa pangamba na maaring may tunay na epekto yung kanyang mga sinasabi. Naturally, meron din tayong yung estilo ng pananalita na to, nagmumula din sa kanyang Visayan macho culture, kung saan yung marahas na retorika, bahagi na lang ito ng pagpapatawa, at pagpapakita ng lalaki within their culture, no. So ganitong pananaw, maaring hindi intensyong seryosohin ng publiko yung kanyang sinasabi, ngunit meron kasi siya mataas na official siya kasi, no, previously. So anumang pahayag niya may implikasyon sa pambansang politika. Yun yung mas malalim na dapat natin siguro tingnan dito. Sa akin lang, follow-up question, Doc Kalilong, with your indulgence. Kasi yung isang actually hindi naman ordinaryo, teacher yata yun di ba? Nung nakaupo pa si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang magbibigay siya ng ₱1,000,000 halaga para ipapatay ang Pangulo. Tama. Hinulit, ikinulong yun, Doc Kalilong. Etong ngayong nagsalita, hindi na po siya presidente. Kumbaga, dating presidente. Ang tanong ngayon ng ilang mga netizen, bakit hindi siya hinuhuli at ikinukulong? Tama po yun, so maaring nagpapakita ng kawalan ng accountability sa gobyerno, kakulangan ng sistema upang mapanagot yung mga opisyal na maaring nagkakalat ng mapanganib na pahayag, so yun nga, kung ang ordinaryong Pilipino nagsabi ng katulad na biro, sa isang pampublikong forum, actually kahit nga hindi sa pampublikong forum halimbawa sa airports, aeroplano, nagbigay ka ng bomb joke, that is already considered a criminal offense, that's still a joke after all, so kung yung ordinaryong tao maaring maharap sa kasong kriminal gaya ng unjust vexation, grave threats, or inciting to violence, so parang nagpapakita na merong double standards, nagpapakita kung paano ginagamit yung kapangyarihan upang maiwasan ang pananagutan. But then again, yun nga ang laging magiging, sabihin na nating argumento dito is yun kasi siya, Doc Kalilong, kaya ganito ka si dating Pangulong Duterte dahil sa alam niya yung batas, alam niya kung paano malusulan kasi dati siyang crime prosecutor sa Davao City. Yeah, I agree with that. But then again, we also need to understand not only the effects nito sa kanya,
no, not only the criminal repercussions sa kanya, but what would be the messaging that it will give to our public, no, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga makakarinig, ano. So syempre being a high official and being a sabihin na natin, ano, meron talaga siyang solid following and solid political base, maaring ano, no, maaring may isa o dalawa diyan na gawin yung kanyang sinasabi, it will May really binabanggit create a din lot ng, of problem. Dok, may binabanggit din na ano na ah, ah, particular person, nakalimutan ko lang kung sino Pero may binabanggit sa balita na yung mga iyan natin, yung mga senador na hindi po nagsampa ng kaso na nasa panig ng administrasyon. Anong tingin niyo dito? Kasi dito sa kanila nakatutok yung pahayag, o para sa kanila yung pahayag ni Pangulong Duterte na yun na nga, o dating Pangulong Duterte, na dapat ipapatay nang sa ganun makapasok yung mga pambato ng PDP laban. Well, yun nga, no, mismong halimbawa si Senator Bong Revilla, who is of course in the administration slate and is a re-electionist, no, already made a statement that para sa kanya ito ay isang joke lamang, no. So para doon sa kasi sa mga talagang kilala ang pangulo at talagang alam yung kanyang estilo, ito ay talagang ano, alam nila na ito ay isang pagpapatawa lamang ng ating pangulo. And if you actually will listen to his speeches, no, kasi I've been in many of his speeches, even in Mindanao, ganun talaga siya, ganun talagang magpagpatawa, because you know the President Duterte is the type who always gets the crowd going, no. Para bang pag nakikinig ka sa kanya, para bang nakikinig ka ng isang stand-up comedian, ano, na talagang tatawa ka ng tatawa. So that's part of his that's part of his rhetoric, that's part of his demeanor. So, yun nga ang sinasabi ng ibang senador sa atin, it's hindi na to bago. Maybe in the many occasions that they have attended, itong mga gatherings na nandoon si President Duterte, nagpahayag siya ng mga ganito o baka mas matindi pa, no? We don't know. Kaya para sa kanila, they just dismiss it as something that is, you know, personal, something that is just a part of his nature at hindi na dapat seryosohin. Right. Pero syempre, iba yung pananaw natin kapag isinasaalang-alang na natin yung politika at saka yung national security ng bansa, lalo na ng mga halal na opisyal. Alright, with that, Attorney Calilong, maraming salamat sa pagkakataon. Baka may karagdagan ka pa pang mensahe at paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga botante sa midterm elections. Doc. Well, definitely this is going to be a very important part again of our history, as every election is. And siguro kailangan lang natin talagang exercise yung ating kakayahan at yung ating kapangyarihan. We are at our most powerful state only during elections. So let's maximize this, no. This is an event that could shape the destiny of our country, particularly of the future generations. So wag nating sasayangin, ano, lalo na yung mga instances ng mga vote buying, whatever forms there may be. Please, let's try to stick with the idea na nagagawin natin to hindi para sa sarili natin, kundi para sa mga anak natin at sa mga future generations ng mga Pilipino. Alright, with that, Doc Calilong, inuunahan na po kita, ha. Lagi ka namin abalahin habang papalapit ang halalang ito ngayong taon. Maraming salamat po, Doc. Wala pong problema at mabuhay po kayo. Salamat po. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si Dr. Froilan Calilong, UST Department of Political Science and Director ng Local Government Development Institute. At syempre, isa po siyang political analista. Pasada Balita. Ihabol natin doon sa mga hindi pa nakakapagplano, nakakapag-budget para sa kanilang altanghap ngayong araw na ito. Nandiyan na live si Aling Beth Samson. Aling Beth! Good morning! 383 pesos, meron na akong altanghap. Sa almusal, may kaping 26 pesos, dalawang 3-in-1. Pandekeso, may keso maliit na yan, 40 pesos. At ang bigas ko, 1 kilo is 50 pesos. So sa tanghalian, ako'y magre-ready ng pesang bangos. At sa hapon na naman, ay sarsyadong bangos dahil mura ang kamatis. So, ang aking total ay sa almusal na 26 at 40,
50 pesos yung bigas. Yung aking bangos ay 220, 10 piso yung pechay. Pamintang buo, 5 piso. Kamati sibuyas, 20 pesos. At dalawang itlog, 12. 383 pesos, meron ka ng almusal, tanghalian at hapunan. Ako pa rin ang nag-iisang palagi queen ng DWIC, Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nagbabudget pa rin tayo ng tama. Sir John, Jopel. Pasada Balita. Maraming salamat, Aling Beth, sa iyong altanghap budget. Oras muna sa hudyat. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. 6.5 minuto na lamang, alas 7 na ng AM. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, February 19, 2025. Pasada Balita. Petisyong layong harangin ang impeachment laban kay VP Sara inihain sa Korte Suprema. Pasada Balita. Pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, dinipensa ng PNP-CIDG. Pasada Balita. Rice stocks ng NFA ilalabas na ngayong araw. Pasada Balita. Taas pasahe sa LRT1, aprobado na. Mas mataas na airfare asahan sa susunod na buwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, upper middle income status inaasahang makakamit ng Pilipinas sa 2026. Pasada Balita. Death toll sa winter storm sa Amerika nadagdagan pa. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Signal HD Spikers inilampaso ang akari sa PVL All Filipino Conference. Pasada Balita. 5S para makaiwas sa dengue, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, mga haka-haka na patungkol sa TVJ ang awiting Espoliarium, pinasinungilan niyan mismo ng Eraserheads frontman. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita Part 2. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga abogado mula Mindanao para hilingin na maglabas ang temporary restraining order laban sa pagsasagawa ng impeachment trial kay VP Sara. Sa inihaing petition for certiorari and prohibition sa pangunguna ni Attorney Israeli Torion, dating LTFRB Chairman Martin Delgado III, iginit ng mga ito na in-issue ang articles of impeachment ng may grave abuse of discretion. Pinroseso nila ang reklamo ng walang committee evaluation at may depekto sa verification process. Ayon kay Attorney Torion,
Dapat alam ng mga kongresista ang aligasyon at napag-aralan itong mabuti, ngunit matatandaang blanco ang mga ito sa impeachment pala ang tatalakayin sa caucus sa Kamara. Iniling din ng mga petitioners sa kataas-asang hukuman na ideklarang null and void ang articles of impeachment at atasan ng Senado na huwag kilalanin ang sinasabing invalid na reklamo. Nabatid na kabilang sa iba pang naghain ng petisyon sina Davao City Councilor Luna Maria Dominic Acosta, by Hundra Cassandra Dominic Advincula at Lord Byron Cristobal. Pasada Balita. Sa mga oras na ito, muli po tayong tumanggap ng pag-uulat sa labas ng impilan. Sulat ni Senator Pimentel kay SP o Senate President Chis Escudero, nagpapaalala sa constitutional duty ng Senado na agarang simulan ang impeachment trial kay VP Sara, sinuportahan naman ni Senator Juan Tevero. Ulat atid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kinatigan ni Senator Rizon Tiveros ang ginawang pagsulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero para ipaalala na may constitutional duty ang Senado na agarang pasimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiveros, nakikisa siya sa inilabas na sulat ni Pimentel para kay Senate President Escudero. Sang-ayon niya siya sa pagkakaunawa ni Pimentel sa nasa Constitution kung saan malinaw ang mandato ng Senado ay agad sila mag-convene bilang impeachment court kapag natanggap ang articles of impeachment. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Hontiveros. Bilang senador at kapag nahinog ang isang impeachment process, magiging isang senator judge, ay dapat manatiling neutral o impartial. Pero nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. And I'm Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tinawag naman ng isang miyembro ng House Prosecution Team na publicity stunt at isang desperadong hakbang ang pagtatangka ng kampo ni VP Sara na harangin sa Korte Suprema ang pag-usad ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Bagamat aminadong hindi pa nababasa ang petisyon, kumbinsido pa rin si House Impeachment Prosecutor at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na mistulang nasa panic mode na ang kampo ni VP Sara. Iginit ng kongresista na malinaw ang paggamit ng mga taktika ng kampo ng pangalawang pangulo upang maantala ang proseso at mapigilan ang Senado na magsagawa ng paglilitis. Hinamon din ng House Impeachment Prosecutor ang kampo ni VP Sara na itigil na ang mga taktika at direkta na lamang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Pasada Balita. Kumbinsido naman si One Rider Party List Representative Roger Gutierrez na paglilihis lamang sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng kaso ng mga kaalyado ng pamilya Duterte. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na umaastang korte at lasing sa kapangyarihan ang mga miyembro ng Kamara. Ang pahayag ni Congressman Alvarez ay kaugnay ng pagkwestiyon ni Congressman Gutierrez na timing ang paghahain ng reklamo sa ombudsman ng mga kaalyado ng mga Duterte sa kinakaharap na impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Congressman Gutierrez, iginagalang niya ang karapatan ng kapwa mambabatas at iba pang individual na magsampa ng kaso kaugnay sa budget insertions at budget blanks controversy. Imbis ani na diretsahang sagutin ang mga isyu, inililis pa ito para linlangin ang publiko at siraan ang institusyon. Matatanda ang ilang mambabatas na rin ang pumuna kay Congressman Alvarez sa paghahain ito ng reklamo sa kabila ng pananahimik ng kongresista ng talakayin ng 2025 national budget sa plenaryo ng Kamara. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap si Attorney Virgilio Garcia. Kaugnay po ito sa
inihaing petisyon sa COMELEC na nagpapadisqualify sa pamilya Tulfo. Attorney Garcia, good morning. Johnny Banyas po, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ Alu Channel 23. Attorney? Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo mga taga-subaybay at sa ating mga nakikinig sa inyo kahit saan mang lugar sa mundo. Parang kabisado ni Attorney. Anyway. Yan din po yung aking ano. Right to the point na katanungan, Attorney Garcia, with your indulgence, para sa akin at sa marami pong mga kababayan natin, bakit ngayon lang po kayo nag-petisyon para ipadisqualify ang pamilya Tulfo? Kailangan ko pong pag-aralan mabuti yung aking gagawin kaya medyo natagalan. Marami po kasing kasong kailangang pag-aralan para ito ay maihain. Pero ito pong paghahain na ito, gusto ko lamang pong linawin, is not politically motivated. It's not even personal. Kasi if you will notice, may mga nauna na pong nag-file sa akin. Tungkol po ito sa sa political dynasty, yung laban para yung political dynasty provision ng ating saligang batas ay maipatupad. Ang problema nga lang po is merong kolatilya na as may be defined by law. So may mga naghain ako na una sa akin, meron nang nag-file ng certiorari, yung po yatang grupo ng kapatiran ahead of me, and then yung grupo ni Attorney Trinidad, nagmandamos naman sila. So ito pong kumbaga parang lahat ng paraan na maisip natin na may advokasya tungkol sa good governance, ine-explore po natin kung paano po natin maipapatupad yung mandato ng saligang batas na bawal ang political dynasty para po magkaroon ng equal access to opportunities to public service. Nagkakaroon po kasi ng monopolya. Yan po yung nangyayari ngayon. Pero attorney, linawin ko lamang nabanggit nyo po na walang halong politika, hindi po yata maiaalis na magkaroon ng kulay politika dahil I understand, mukhang makakabangga nyo po sa kandidatura yung isa sa mga Tulfo, si 2nd District Quezon City Representative Ralph Tulfo. So hindi po yata, attorney, correct me if I'm wrong, maiiwas na hindi mahaluan ng anggulo ng politika. Totoo po yan, with all due respect po kay Kong Ralph, no? Pero sa akin po, immaterial si Kong Ralph kahit sino po yung kalaban ko, ipapile ko pa rin po itong petition. At kahit sino po ang pamilya yung gagawa ng katulad ng ginawa ng mga Tulfo ngayon, papailan ko po sila. Kaya sila lang po ang na-filean ko dahil sila lang yung alam ko na already, para sa akin po, it's already a blatant violation dahil lamang sa walang definition ang ating saligang batas. Parang there is going to be no more limit to the abuses that is going to happen. So sabi ko, enough is enough. Maliwanag naman po na may pinagbabawal sa saligang batas ng political dynasty. So sabi ko, let me do this dahil obvious na po Isipin mo, brother, sister, tapos mother, father, son. Andun sila lahat sa Congress natin. 6 sila. That is already a tremendous concentration of political power. Hindi po ito talaga politically motivated. Kahit sino po yung kalaban, papile ko pa rin po yung kaso. Okay. Binabanggit nyo rin po, attorney, with your indulgence, Kuyang Jopel, na hindi po ito personal. Alam naman po natin na sa ibang lalawigan, may mga magkakamag-anak na tumatakbo. In particular po sa Batangas, bakit po parang naitumbok niyo po lamang dito sa pamilya Tulfo yung petition, Attorney Garcia? Yung petition ko po kasi, ang sinasabi ko sa petition ko is yung obvious na hindi na po natin kailangan ng definition, simulan natin doon. Hinihikayat ko yung ngayon, komisyon, na hinihikayat ko na magsimula tayo doon sa obvious na hindi na natin kailangang magkaroon ng definition. Yung po kasing ibang family na naghalo-halo, katulad ng sinabi nyo sa Batangas, sila Vilma Santos,
sa tingin ko po, pagka yun ang pag-uusapan natin, kakailanganin po natin talaga yung sinasabing kulitilya na as may be defined by law. Ang sa akin po, ang tinutumbok ko lamang dito is yung, pardon me for using yung garapalan na po. Ano po. Tapos, ipangangalandakan lamang na, wala pa namang batas. Ilan pa pong buong pamilya yung, kaya ko po na-file yun. Right. Kumbaga, it's on a purely academic and ito po kasi part ng advocacy namin na against political dynasty, against corruption, electoral reform. So, hindi nyo po naitatanong, isa po ako doon sa nagreklamo, nag-file ng complaint against Speaker Romualdez. Kasi yan nga po ang aming advocacy, political dynasty, corruption. So, hindi po ito personality-driven, this is advocacy-driven po. Alright. Binabanggit po rito, kinukot ko yung Jopel, pwede kang dito. Sabi na, nakasaad po sa inyong petisyon na prohibiting a concentration of political power in one family is a means to an end to guarantee equal access to opportunities for public service. At isa pa, the running members of the Tulfo clan should not be allowed to run because the Constitution prohibits political dynasties. Here's a run, parang binabanggit po rito na doon kayo tumutukod. Pero ang katwiran naman po ng isa sa mga magkakapatid, wala pang batas na dapat Tama po sinasakyan yun. itong inyong petisyon. Tama attorney. po yun, pero hindi accurate. Hindi po sa walang batas. Meron pong prohibition sa saligang batas prohibiting political dynasty. Pinagbabawal po ang political dynasty. Pagkatapos, meron lang pong kulitilya na as may be defined by law. Tama po yun, na wala pang definition yung political dynasty. Kaya nga po ang sinasabi ko, let's start with the obvious para po ito masimulan at nang ito magkaroon ng cap, no? So that there's going to be like a stop to the abuses that is going on. Pagka po ito hindi natin pinigil, itong isang pamilya na po ito ano pa po ang susunod? Kaya sinasabi ko, enough is enough. I want to try this, so let's stop this already. So kung sakasakali, attorney, na magkaroon ng desisyon, kung sakasakali lang naman, sino ang unang nais nyo na mabigyan ng desisyon o matanggal, matanggalan ng karapatan na tumakbo at ma-disqualify for this election? Ano po yan silang 5 po yung ang respondent dito sa kaso. So sila pong 5 yung pagbabawalan na tumakbo. Walang matitira, Attorney Garcia. Matitira lang po si Senator Rapi kasi siya incumbent. All right. Opo. Ito po ba bilang susog dun sa katanungang walang politika at walang personalan manalo matalo, Attorney Garcia, tuloy po ba ang laban? Tuloy na tuloy po. Wala pong tigil. Tuloy na tuloy po. At hindi lamang po nakatutok sa pamilya Tulfo itong inyong advokasya na ipa-disqualify dahil po sa anggulong political dynasty, Attorney? Doon lang po talaga nakatutok. Kahit po sinong pamilya, kung nagkataon lang na sila yung gumawa nito, kung meron pa pong iba, susuga na po nung ibang nakakaalam kung meron pang pamilya na ganito rin po ang sitwasyon. They can join me. Attorney, may plano ba kayo? May naisa ba kayong sampahan maliban po sa Tulfo Brothers o Tulfo family? Actually, yung sa akin pong this is already enough to make a case doon sa akin. Gusto ko lang pong masimulan yung pag-implement ng prohibition on political dynasty. Kasi kung sisimulan po natin yan, dito manggagaling sa korte. Ang buong pag-asa ko po is that because nasimula na yan, Congress will follow suit. Kasi for 38 years po, hindi nagkaroon ng definition ng political dynasty. And understandably so, because it's going to be against their interest. No? Kasi kahit na po nung 1986 Constitution, kaya po hindi yan na-define, sabi nga po nung isang commissioner, this issue
is very popular outside but not popular inside. Kaya hirap po talaga yung political dynasty na yan simula pa lamang. Pero if you will notice, kaya po tayo nagkaroon ng term limit na three terms is precisely because of this provision na gusto nating magkaroon ng pagkakataon yung ibang qualified na candidates at wag pong ma-entrench yung incumbent kasi when you are an incumbent you acquire tremendous power na magkakaroon ng monopolya. Pero ang binabanggit po, sabi nga nung ibang mga nakaiintindi sa batas at syempre maraming mga netizen ang nagsasabi na hindi po magpa-prosper yung anti-political dynasty bill na yan dahil mistulang bato na ipupukpok sa ulo ng mga mambabatas yung issue na yan. Do you agree with that, Atty. Garcia? Pwede po. Pero alam po ninyo yung aking tinatahak na landas papunta sa Supreme Court, kakaiba po doon sa tinahak ng mga nauna sa akin. No? Katulad po nila Attorney Trinidad po yung grupo nila, sila po ay mga batikang abogado. Nag-file po sila ng petition for mandamus. Yung kapatiran is certiorari. So we're actually really trying to exhaust every possible means to get the Supreme Court into saying something about political dynasty. They already said kailangan talaga ng enabling law kasi sabi ng batas as may be provided by law. Pero alam po ninyo, sinasite ko po yung si Justice Carpio. Sabi po kasi ni Justice Carpio is the provisions of the Constitution should be considered as self-executory po yan, kahit na may mga kulatilya pa yan. Kasi pagka po kasi hindi ganoon, madali pong suwayin ng Kongreso ang mandato ng supreme will of the people by simply neglecting their duty. So, ganyan po yung nangyayari ngayon. No? Ito po kasing saligang batas natin, ratify ng mamamayang Pilipino. At hindi po natutupad simply because Congress has refused to perform a duty mandated by the Constitution. And tayo pong mga ordinaryong mamamayan, we are trying our darnest best to get this mountain to move. This immovable mountain para po mapatupad itong provision na ito ng ating saligang batas. Right. With that, Attorney Garcia, marami po kami dapat itanong kaya lang kami po ay kinakapos sa oras. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe. Attorney Garcia, go ahead. Okay. Ito lang po, hindi po politically motivated. This is purely on purely academic talagang. Doon na lang po natin dalahin, wag na po nating haluan ng kung ano-ano pa na kesyo ganito, kesyo ganon. Hindi po. Gusto lang po natin talagang magkaroon ng katuparan ito. May isa pa pong issue yung citizenship, no? Yung kasi na tayo sa oras, Attorney. Go ahead. Hindi, yun po. Sabihin ko lang po, the other issue I filed is yung natural born Filipino status. Ang may burden po doon is yung mga aplikante, the aspirants. Yun lang po sinasabi ko. Taga DWIC rin po ako, mamayang gabi, subaybayan niyo po. Kaya nga sinasabi ko, alam mo yung mga dapat sabihin na may kaugnayan sa sa himpilan Anyway, with that, Attorney Virgilio Garcia, maraming salamat sa pagkakataon at good luck. Good morning po. Thank you so much, Attorney. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia. At disclaimer lang ito para sa kabatiran ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood. Nung naiset po namin si Attorney Garcia, ay sinikap na po naming makuha ang panig ng pamilya Tulfo. Alright? First attempt namin, luminya na ako kay Congressman Erwin Tulfo, pero mukhang busy. Kahapon yata natapat doon sa kanilang kampanya sa Pasay City. Alright? So hindi na ako binalikan ng tao niya. And at the same time, pangalawa, si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, nag-reach out din po kami sa kanila, pero cannot be reached. Pero ang amin po, in the spirit of fairness, on air, babanggitin ko, with your indulgence, Congressman Jopel Peleño.
Bukas po ang programang ito at ang himpilang ito para po sa panig ng Pamilya Tulfo. Okay? Kasi actually talagang kahapon pa, para talagang makuha natin yung magkabilang panig, pinaseset na po namin isa man doon sa mga inirereklamo o ipinipetisyon for disqualification. Engineer Winner Contehino, mukhang seryoso ka ngayon. Oras Saudian! 24 kalahati minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balita. PCSO nagbigay ng 10,000 pisong halaga ng gamot sa AFP para sa medical mission sa Benguet. Tanya mula sa special report ni Angelo Bainio. Ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang sari-saring gamot na nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa Armed Forces of the Philippines Civil Military Operations Research Division. Ang turnover ng donasyon ay sinagawa sa PCSO Main Office sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at pinangunahan ito ni PCSO Executive Assistant Arnold Ariola kasama si Dr. Roel Aparato ng Medical Services Department. Ang mga gamot ay pinamigay kay AFP Sergeant Marlon Lalugan para sa medical mission ng AFP sa La Trinidad, Benguet. Ang aktibidad ay bahagi ng Medicine Donation Program ng PCSO na naglalayong magbigay ng suporta sa mga medical missions at mga pangailangan ng mga komunidad. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may kababayang matutulungan sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala si dating Senate President Tito Soto na biro lamang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpatay sa mga senador upang magkaroon ng mas maraming pwesto sa Senado. Sinabi ni Soto na magkaibigan sila ng dating Pangulo kaya naiintindihan niya ang mga pahayag nito. Samantala pagdating naman sa mga debate, pinayuhan na ng dating senador ang mga kandidato na ituon na lamang ang pansin sa mas mahalagang isyu at huwag mamersonal dahil aniya ang pamimersonal ay tila pagpapakita na rin ng pagkatalo. Nabatid na sinabi ni Duterte sa campaign rally ng PDP Laban na patayin ang 15 senador upang magkaroon ng tiyak na pwesto sa Senado ang mga pambato ng kanilang partido. Pasada Balita. Nakababahala ang ulat ng Institute for Occupational Health and Safety Development na umabot na sa 24 na mga manggagawa ang namatay nitong Enero 2025 lamang dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ito naman ang sinabi ni Senator Amy Marcos kasabay ng pahayag na hindi dapat ipawalang bahala
ang ganitong mga trahedya at sa halip, dapat tiyakin na ligtas ang bawat manggagawa sa mga pagawaan. Matatandang noong December 2023, pinangunahan ng Senador ang pag-ratify sa Senado ng International Labor Organization Convention No. 81 na kilala bilang Labor Inspection Convention. Layunin ng kasunduan na palakasin ang sistema ng inspeksyon sa mga pagawaan upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Patid ni Super Ate ang kakulangan sa pondo ng tauhan ng Labor Department kaya nananawagan ito sa pamahalaan na bigyang prioridad ang paglalaan ng sapat na suporta upang mapabuti ang workplace safety programs. Dagdag pa ng Senador, hindi dapat ituring na disposable ang mga manggagawa at kailangan tiyakin na may ngipin ng batas upang protektahan ang buhay ng mga ito. Pasada Balita. Iginiit naman ni Solicitor General Menardo Guevara na International Criminal Court ang dapat magsumiti ng resulta ng investigasyon nito kaugnay sa drug war campaign na nakaraang administrasyon sa Philippine authorities para talakayin ang kaso. Ayon kay Solicitor General Guevara, hindi pa tumutugon ang Pilipinas sa hiling na pakikipagtulungan ng ICC sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi na obligado ang bansa na makipag-ugnayan sa International Tribunal matapos kumalas sa pagiging miyembro nito. Nanindigan ng opisyal na hindi nito tutulungan ang ICC dahil may sariling investigasyon ang Pilipinas. Iniimbestiga ng ICC ang posibleng human rights violations sa ilalim ng war on drugs campaign ng Duterte administration kung saan libo-libo ang sinasabing napataya ng mga pulis at mga hindi pa nakilalang suspect. Pasada Balita. Pakinggan niyo pong maigi ito lalo na kay Juana at Juana de la Cruz. Iimbestigahan ng Department of Agriculture ang reklamo o mga reklamo hinggil sa kalidad ng ibinebenta na bigas sa mga kadiwa market. Ito'y kasunod ng mga ulat na may bukbok sa mga stock na ibinebenta sa Quezon City. Ayon mismo kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, kanila lang tinitingnan ang nasabing insidente at giniit na dumaraan sa mga pagsusuri ang lahat ng bigas na ibinebenta sa kadiwa. Dagdag pa ni Asek de Mesa, maaaring, eto na, sa mga lagi nilang dahilan, maaaring isolated case lamang ang nangyari dahil maganda naman ang kalidad ng bigas na ibinebenta sa iba pang kadiwa stalls. Pasada Balita. Naalala ko tuloy bigla Kuyang Jopel, mga kabalitaan, kabalitaktakan, si NFA Administrator Larry Lacson. Dahil mariin niyang pinabulaanan na may nabubulok na bigas. Dahil ang tawag niya sa mga na-stock ng NFA ay aging. Yes. Pasada Balita. Ito, may kaugnayan pa rin ito. Natigilan ka na no? Oy, pero maganda. Magandang balita ito, Kuyang John. Ay, dapat hindi ka natitigilan. Pareho expression mo pag tumataas at pumapakit. Bumaba ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Alright. Good news ito. Sa isang palengke sa kabaan ng Taft Avenue, makabibili ng 20 pesos hanggang 25 pesos kada kilo, habang sa Pasay City Public Market naman, nasa 30 pesos hanggang 40 pesos kada kilo. Naglalaro naman sa 50 pesos hanggang 70 pesos ang kada kilo ng kamatis sa Cartimar Market. Malayo na ito sa presyo ng kamatis noong nakaraang Enero kung saan sumipa ito sa 300 pesos kada kilo. Napakalaki. Nang ibinaba, 20 pesos hanggang 25 pesos. Ang ibinaba? Ang kada kilo. Maganda yan. Maganda. Tapos 30 pesos siguro kung maganda-ganda hanggang 40 pesos. Muna nang sinabi ng Bureau of Plant Industry na walang oversupply sa kamatis. Pasada Balita. Ewan ko kung mag-agree ka dito, Kuyang Jopel, pero alam ko mag-agree si Engineer Winner dito. Na tuwing summer, nagmumura ang kamatis, di ba? Gets mo, Engineer? Yung tawa mo, parang alam ko na. Naintindihan mo. Nagkakasundo tayo, isip natin. Ikaw, gets mo? Gets ko na. At nagmumura kamatis? Nagmumura ang kamatis. Kasamer? Yes. Yes. Ang dapat magmahal naman, yung talbos ng bayabas. Yung dapat ang magmahal. Chris, ba't ka natatawa? Anong meron?
Ha? Nagets mo rin? Malamang doon ka rin galing. At saka yung pong mga, may kakasunod yan domino effect yan Magmumura ang kamatis, magmamahal ang talbos ng bayabas, at yung ilang mga ilog po, yung dating libre ang paliguan, magkakaroon ng bayad. Correct. Summer ito, summer. Oo. Summer. At maraming binatilyo, ang kahit na tahimik, matututong sumigaw. Anong isisigaw? Sigaw ng mga binatilyo, aray! Pasada Balita. Ay nako, target po ng Department of Agriculture na maaprubahan ang commercial vaccination kontra African Swine Fever sa Abril. Ayon kay Agriculture Secretary o Assistant Secretary Arnel de Mesa at spokesman, mahigpit na tututukan ng Food and Drug Administration at Bureau of Animal Industry ang rollout ng AVAC vaccines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layon ng commercial vaccination na mapabilis ang recovery ng mga magbababoy na lubang na apektuhan ng ASF, partikular sa ikatlo at huling bahagi ng 2024. Tulong naman ng government-controlled vaccination ng DA, nabatid na bumaba na ang bilang ng mga apektadong barangay sa 68 mula sa dating mahigit 500. Pasada Balita. Ladies naman, mula sa Filipino Mirror, humiling ang isang grupo ng mga tracker sa Toll Regulatory Board o TRB na ipagpaliban muli ang inilalargang pagpapatupad ng cashless toll collection system sa Marso 15. Kinwestiyon din ng Central Luzon Trackers ang kahandaan ng mga toll operator na maayos ipatupad ang programa. Ayon sa leader ng mga tracker na si Connie Tino, may mga problema silang nararanasan kapag dumadaan sa mga RFID lane tulad ng mga pagkakataon na nawawala ang kanilang load kung kaya't sakto lamang ang kanilang inilalaan para dito upang hindi mawala. Gayunman, nanindigan ng TRB na marami sa mga issue ng RFID ang naresolba base sa pagtayana ng kanilang ginawa matapos ang trial run ng contactless toll system. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, muling hinimok ng TRB ang mga motorista na magpalagay na ng RFID sticker sa kanilang mga sasakyan. Sa panayam ng DWIZ, iginit ni TRB spokesman Julius Corpus na walang dahilan ng mga motorista para hindi magpalagay ng RFID, lalo't libre naman ito. Una nang inanunsyo ng TRB na muling ipatutupad ang cashless at contactless transactions sa toll expressway simula sa darating na Marso 15. In fact, pinadalita po ng ating mga toll operators at providers ang pagpapakabit ng RFID na libre naman. Wala naman pong bayad yun. No minimum deposit required or no minimum toll fee required except yung just enough to pay yung kanilang toll fee for the day na gagamitin nila. Tiniyak naman ng tagapagsalita ng TRB na patuloy na isinasaayos sa mga toll operator ang kanilang sistema. Marami na po yung mga dating problema ang naisaayos na. Napilitan na yung ibang equipment na dapat palitan. Patuloy po ang pagsasaayos at pag-i-improve ng sistema ng ating mga toll operator. At kung paminsan-minsan may panaka-nakang aberya pa rin nararanasan, may mga toll assist interventions po tayong ginagawa. Para sa ganon ay maibsan yung mahabang traffic na posibleng mangyari. Idinagdag pa ni spokesman Corpus na wala pang pinal na desisyon kung magkano at kailan ipatutupad ang taas singil sa mga toll. Meron pong mga under process ngayon na mga petisyon. Yes, nabanggit nyo nga yung index. Subalit wala pa po tayong kasing final na decision kung magkano finally ang magiging adjustment na mangyayari at kung kailan pwedeng ipatupad. Yan po ang tinig ni Toll Regulatory Board spokesman Julius Corpus sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tatanggap naman sa susunod na linggo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Special Permit Application sa mga bus na babiyahe sa Semana Santa. Ito'y upang matiyak na may sapat na bilang ng bus sa mga lugar na bulto-bultong pasahero.
na may bulto-bultong pasahero. Ayon sa LTFRB, sisimula na ang filing ng special permits mula Pebrero 24 hanggang Marso 7, habang ang probisyon naman ng special permits mula Abril 13 hanggang 26. Kaugnay nito, pinayuhan ng ahensya ang mga operator na nais magsumiti ng aplikasyon para sa special permit na ihanda ang mga kinakilangang requirements kabilang ang LTO ORCR at valid personal passenger accident insurance policy. Pasada Balita. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na pinoproseso na nila ang posibleng pagbibigay ng parole kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., kinakalkula na nila ang taong ginugol ni Veloso sa pagkakakulong sa Indonesia at ang good conduct time allowance nito. Inihintay din anya nila ang transcript ng mga dokumentong ibinigay sa kanila ng Indonesian authorities kaugnay sa pagpapalaya kay Veloso upang maunawaan ito dahil Indonesian ang ginamit na lengguwahe sa naturang mga papeles. Tiniyak naman ni Director General Katapang na binibilisan na nila ang proseso hinggil sa nasabing usapin at posible anya itong marisolba bago pa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Oras muna sa udyat. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Pasada Balita. John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagkakaisa para sa ikabubuti ng bansa ang isinusulong na pambato ng Administrasyong Senado ayon kay Pangulong Marcos. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak, ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isusulong ng kanilang mga kandidato sa sandaling maluklok sila sa Senado. Ayon sa Pangulo, walang hinahangad ng panggugulo ang kanilang mga pambato at hindi raw kailanman iniisip ng mga ito na magkakaroon ng pagkakabahagi sa bansa. Pagbibigay din pa ng Presidente, titindig ang kanilang mga kandidato sa Senado, hindi upang mag-oppose kundi mag-propose. Ibinida pa ng Presidente na hindi may tuturing na bagito pa sa gayong klaseng trabaho ang kanilang mga senatoriables at subok na anya mga ito sa paglilingkod sa bayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deep fake videos na pinagmumukang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanya mga lumang interview para linlangin ang publiko na makapagbibigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalala ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kahinahinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan.
Inaasahan ng World Bank na makakamit ng Pilipinas ang status na upper middle income country sa 2026. Ito ayon sa World Bank Director for the Philippines, Malaysia and Brunei ay sa kabila ng pagbagsak ng growth ng Pilipinas sa 6%. Gayunman, inaasahan ng World Bank na sa 2025, babawi ang Pilipinas at tataas sa 6.1% ang growth nito. Target naman ng Marcos administration na maging upper middle income country sa susunod na 2 taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Bumalo na sa 14 ang bilang ng mga namatay dahil sa winter storm sa gitna at silangang bahagi ng Amerika. Ayon sa mga otoridad, ang ilan sa mga namatay ay mula sa Kentucky, West Virginia at Georgia. Kaugnay nito, aabot sa mahigit 50,000 kabahayan ang wala pa ring access sa kuryente dahil sa winter storm. Batay sa National Weather Service, inaasahang sasadsad pa sa negative 60 degrees Fahrenheit o negative 51 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Amerika, kabilang na ang Montana at North Dakota. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inilampaso ng Signal HD Spikers ang Akari sa PVL All Filipino Conference sa score na 25-17, 25-15 at 25-21. Dahil dito nakawala na ang Signal sa three-way tie kasama ang PLDT and Chocomucho at kasalukuyang nakuha ang third spot ng torneo, bit-bit ang 8 wins at 7 losses. Nakasunod ang HD Spikers sa top seed na Creamline at second seed na Petrogas. Samantala ang Akari naman may kasalukuyang 5 wins at 6 losses sa PVL All Filipino Conference. Pasada Balita. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ngayong kaliwat kanan ang deklarasyon ng dengue outbreak ng mga LGU sa bansa. Narito ang 5S strategy para makaiwas sa sakit. Una, search and destroy. Hanapin at sirain ang mga posibleng pamugaran ng lamok tulad ng mga bote, sirang gulong at iba pa na maaring maipunan ng tubig. Pangalawa, mag-self-protect. Magsuot ng damit na may mahabang manggas, mahabang pantalon at maglagay ng mosquito repellent. Ikatlo, seek consultation. Magpakonsulta sa doktor kung bigla ang nagkaroon ng mataas na lagnat na tumagal na mahigit 2 araw, nakaramdam ng pananakit ng katawan, panghihina, pamamalat ng o pamamantal ng balat, sakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong pagkatapos ng lagnat, pasintabi po, pagsusuka, maitim na dumi, hirap sa paghinga at sakit sa likod ng mata. Ika-4, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging activities sa mga komunidad lalo na kung nagbabadya ang dengue outbreak. At panghuli, sustain hydration. Huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig kapag may dengue para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat o pagsusuka. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Bago lamang po yung showbiz news, ay dagdag ko lang doon sa health item mo. Ito pong pananakit ng ulo, pagkahilo, panlalata, kawalan ng ganang kumain at pananamlay. Sintomas po yan ng grabing sakit. Sakit sa kawalan ng pera. Alam ko na kung saan patungo. Naranasan ko ata. Huwag mo akong hawahan! Eto, showbiz na tayo, showbiz! Baka tayo mapagalitan. Nilinaw ng Eraserheads frontman na si Ellie Buendia na walang kinalaman
kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at Pepsi Paloma ang hit song nilang Espoliarium. Ayon kay Ellie, nalungkot siya nang malaman ang haka-hakang iniuugnay sa TVJ ang naturang awitin dahil anya, fan siya ng itinuturing ng heroes at itinuturing niyang heroes ang trio. Binigyan din pa ni Ellie na hindi niya pinangarap na dungisan ang kanyang hero sa pamamagitan ng pagsusulat ng nasabing awitin. Pasada Balita. Para sa ating good news, pasok ang 4 na kapihan sa Pilipinas sa World's 100 Best Coffee Shops sa isinagawang Coffee Fest 2025 sa Madrid, Spain. Nasungkit ng Yardstick Coffee ang ikalabing-walong pwesto. Nasa ika-61 pwesto naman ang El Union Coffee Single Origin na nakuha ang ika-83 pwesto at Crema and Cream Coffee Roasters na nasa ika-86 na pwesto. Tinukoy ang top 100 coffee shops sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga eksperto at publiko batay sa pamantayan ng Specialty Coffee Association. Baka naman. Pakapi naman kayo. Kabilang sa mga pamantayan ng kalidad ng kape, kasanayan ng barista, serbisyo sa customer, inobasyon, ambience at atmosphere, sustainability practices, kalidad ng pagkain at pastry, at consistency. Habol pa habol. At alam mo rin ba, Kuyang, na ang kadalasang pagkabulol, sintomas din yan ng kawalan ng pera. Pautang naman. Yari tayo kay attorney. At sumayin nyo ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging taga-pagbalita, kabalitaktakan. Johnny Bañez. Jopel Peleño. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola Oras! Mukhang may sintomas si Kuyang, ang bagal ng daliri. Alas 8 ng umaga! Yun o! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.